Bumagos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ganito na ang aming nadatnan nitong Martes sa pagpunta namin sa Mindanao. Kasama si Sian, inikot namin ang ilang apektado ng lindol, kabilang na ang Jensen Medical Center. Sa 17 ng 19 mo anak, nagbitbit si mo Anton dire. Dili, sa court lang sa basketball. Pahirapan para sa mga tauhan ng Search and Rescue Team ang paghahanap sa dalawang nawawalang katao sa gusaling ito dahil kung makikita ho ninyo ang dating tatlong palapag na gusali ng supermarket na ito, ngayon ang makikita na lang ay dalawang palapag ng istruktura. So ma'am, ano po ang estado na gagawin natin dito sa building na to, sa supermarket? Sa ngayon po, pangalawang araw na po ito. So, mangyayari na po is retrieval operation na po. May dalawa pong katao po na natrap doon sa exit point po nila kung saan sinasabi ng mga survivors na andun po yung location ng dalawa. Ano itong, totally damaged na to, no? Yes po. Totally damaged na yung building. Opo. Three-story yan, no? 3-story po. Ang nakikita na po natin, second floor at saka third floor. Yung ground floor po talagang bumaba na. Opo. Opo. Nakulaps po talaga siya. Nakulaps na talaga yung ground floor. Natabunan po siya. Sa paglibot ko sa lugar, nasaksihan ko ang bakas ng hagupit ng lindol sa mga gumuhong gusali. Hindi rin pinalampas ng kalamidad na ito ang Holy Cross Parish Church. Bawat sulok ng simbahan, mga nagbagsakang kisame at kagamitan ang nakatambad. So, nung lumindol po, ano ang ganap dito? Yung lumindol na, wala na pong tao dito. Nasa labas na po. Sa umaga, may misa. So after the mass, nagbe-breakfast na. Saka nangyayari yung lindol. At napakalakas talaga. Opo. So, yung mga tao nagmisa dito, saan na ho inabutan ng lindol? Sa labas na? O diyan, diyan na sila sa ground. Dito nasa pa. ground pa sila. Ano po ito? Itong pinsalang ito, matatagalan bago maibalik sa dati? Oo, yun yung sabi ng parish priest namin na baka abutin ng 3 hanggang 6 na buwan bago ma-restore itong building. Sa Barangay Kalumpang naman, mga nasirang ari-arian ang bumungad sa amin. Okay, Chairwoman, kumusta ho? Ano ho ang pinsala sa barangay niyo doon sa nangyaring lindol? Nagganda kami ng rescue doon sa first namin na rescue, ma'am, yung mag-ina. 3 po sila na hulugan ng pader po. Ito ba, itong gumuho, pader po yan? Yes Lahat? po. Yes po. Lahat ho ng pader nito? Yes po. Gumuhong ganon. Ilan sa mga naninirahan dito, hindi na pinalad na makaligtas. Bukod doon sa mag-ina, meron pa ho, iba? May namatay pa po na 2 mag-ina po. Mag-ina din? Yes po. Oo. Bibili lang sana ng ulam, tapos pagka nung lumindol, inabot din po, ma'am. Ang beam ng pader po mismo ang nahulog sa ulo nila, nawasak yung ulo nila na mag-ina. Ang ibang napinsala, nagpapalipas muna ng gabi sa labas ng mga nasira nilang bahay pansamantala. Kinamusta ko ang ilan sa kanila tungkol sa naranasang lindol. Gusto ko ba ikwento niyo paano ho ang yung kahapon nung lumindol, ano ho ang nangyari sa inyo? Ang nangyari po man, kasi po ma'am, araw po yun ng unang pasukan. Tapos yung mga bata, nauna na pong umalis. Pagtapos po ng lindol, pumunta po kami ng school kasi sinecure namin yung mga bata namin kasi baka ano na nangyari. So sinecure muna namin yung bata namin. So pag uwi ko ma'am, hindi ko talaga pagdating ko talaga ma'am, akala ko na yung kahoy lang yung nakuan. Yung pala, bahay na pala namin. Doon po talaga mismo yung kwarto ng anak ko na doon talaga yung bumagsak? Opo. Buti na lang po talaga. Wala kami doon, mga bata, nasa pasukan na. Ang mga opisyal ng barangay nagpahatid muna ng tulong sa mga residente katulad ng libreng pagkain at charging station. Para sa mga kababayan natin sa Mindanao, patuloy ang ating panalangin para sa kanilang pagbangon at kaligtasan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.